Puri ng ating mahal na Diyos, mga minamahal at daling ito, tayo po dadako na po sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya hindi rin ko po na tayo po panandilang tumuyo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating mahal na Pinoon. Nadadalhin po natin po mga aral sa po ito, sa ating pong beloved preacher, Richard Pomones, na upang ang pinagkakalog po sa ating voice. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na pong Jesus. God bless you po. Beloved ko preacher, Brother Joel Orlando. Tayo po'y manalangin sa ating pinakamamahal na pong Jesus. Hubog pa naman banal sa langit, pinakamamahal na pong Jesus. Maraming salamat po, mahal na Pinoon, na dinako mo kami sa iyong malalagawaing taglay namin ng kagalakan, kalakasan, ang mga pag-iingat, mga proteksyon, mga pagpapalat, biyaya, sampu ng aming mahal sa buhay, saan bang dako, saan manaroon maging sibay yung dagat. Maraming salamat po sa aming tao sa pusong inalay na papuring awitin sa joyful song, solemn song, sa mga patutuon ng aming mga kapatiran, sa mga awitin na makalangit ng kuwar sa pagbibigay, at higit sa lahat sa aming pag-aaral ng salita na pagkain ng espiritual, lang isa inyong bang lingkod ka ng akin, wala akong magagawa sa ilong kumasa nagtitiwala. Humingi po ko ng abag, patnubay gabay, pagpalain mo po, manap yung pag-aaral ng salita sa unang dalangin, pagluhod po ng aming ginagal evangelista, Willie Estrada Almeida, sa pangalan ng Jesus, lahat ng gawa ng kaaway, doubts, indran, kasaut, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na po Jesus. Una po sa lahat, ang pinakamataas na papurit, pagsamba, pagwalati sa ating pong pinakamamahal na po Jesus, at pinapaabot ko po ang aking dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong ginagal evangelista Willie Estrada Almeida, at kabalik at katuwang po ang lahat-lahat na mga beloved children, at gayon din po sa maginintuwang aral, turo po ng ating pong beloved isang pastor, Lina C. Almeida. Magandang hapon po sa lahat ng mga iniibig, minamahal nating mga kapatiran, sa mga baguhan, datihan, sa lahat na napabilang ng mga awit, mga manunugtog, sa aking kapo kong manggagawa, maging sa aking kapo kong mga ngaral, at maging po sa ating mga bisita, sa ating mga panauin na tumanggap na po ng bautismo kanina. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Pinoon. At muli, ang pinakamataas na papurit, pagsamba, pagwalati sa ating pinakamamahal na pang Jesus. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kaya itong araw na to, sa lahat nating minamahal na makababayan, mga minamahal, sabi nila, mga minamahal, buhay na ang kanilang Diyos. Amen? But say, praise the Lord. Dahil nung araw ng Holy Week, Thursday at Friday, Saturday, mga minamahal, nandoon sila, mga minamahal, nagnilay-nilay sa kanilang mga nagawang kasalanan. Sila ay nagsusumamo, nagsisisi, mga minamahal. Ngunit pagkatapos noon, mga minamahal, babalik na naman uli sa kasalanan. Amen? Ngunit tayong lahat, mga minamahal, ay binago, pinagpala ni Kristo, dahil tayong lahat inahon sa lusak ng kasalanan upang magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Pinoon. Purihin ang Diyos, mga minamahal, at tayo po, mga minamahal, magbuklat po ng ating mga banal na kasulatan. Dito po tayo sa aklat, mga minamahal, ng Roma, Kapitulo 6, versikulo 11. At susunod nating babasahin mamaya dito sa Galacia, Kapitulo 2, versikulo 20. Dito po sa aklat ng Roma, ang kabanatay 6, ang talatay 11, gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Amen. Hanggang 11 yan, madara, no? 11. Tuloy ang basa hanggang 11. Dito po sa aklat ng Roma, kabanatay 8 hanggang 11. 8 hanggang 11, datapot kung tayo'y nangamamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya, na nalalaman natin si Kristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatay ay hindi nag-aari sa kaniya, sapagkat ang kamatayan na ikamamatay niya ay kaniyang ikinamatay na minsan sa kasalanan,
datapot ang buhay na kaniyang kinabubuhay ay kaniyang kinabubuhay sa Diyos. 11. Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ang malapay noon, mga minamahal, nagbigay sa atin ng example na ang Diyos, mga minamahal, ay nandoon, tinubos tayo sa kasalanan na pako sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayong lahat, mga minamahal, ay pinagpala ng malapay noon dahil nung araw sa paningin ng malapay noon, sabi sa banal na kasulatan, patay tayo dahil sa paggawa natin ng kasalanan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga sabi dito sa 6, nating binasa, talatang 6, nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay mag-iba at nang huwag tayong maalipin sa kasalanan. Datapwat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Datapwat kung tayo'y nangamatay sa kalakip ni Kristo, naniniwala tayo na nabubuhay naman tayo na kalakip niya. Nalalaman natin si Kristo na nabubuhay muli ng mga patay kung hindi namatay ng kamatayan kung hindi naghari sa Kanya. Sapagkat ang kamatayan na kinamatay niya ay kinamatay minsan sa kasalanan, datapwat ang buhay na kanyang kinabubuhay sa kanyang kinabubuhay sa Diyos. Minsan lang po namatay ang ating malapit, isang beses lamang, mga minamahal. Ngunit sa ating kinagisgan na ating pananampalataya na langgaling tayo saan po? Diyan sa ating pinagisgan na sanlibutan, sa reliyon, mga minamahal. Kaya tuwing taong-taon, dinadalangin nila taong-taon, isinusumamo nila na sila ay mapatawad sa kanilang kasalanan na nagawa nila sa harapan ng Diyos. Ano yun? Yung sinasabing panata, yung kanilang pangako na sila ay magbabago, mga minamahal. Sabi nga sa 11, gayon din naman kayo'y ibinilang ninyong kayo'y tunay na mga patay sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Dahil nung araw, hindi pa tayo napabilang saan po sa gawain ng malapit noon. Ako tayong lahat ay nanggaling po doon sa kasalanan, mga minamahal. Wala ang sabi dito, mga minamahal, patay tayo sa harapan ng Diyos dahil sa ating nagawang kasalanan. Amen? Ngunit nung tayo tumanggap ng bautismo, nung tumanggap tayo ng Ebanghelyo ni Kristo, nung nakilala natin ang malapit noon, ginanap natin ang kalooban ng Diyos, ginanap natin ang kanyang utos. Ang sabi sa Bible, tayo po nabuhay. Saan po? Ang ating ikinabubuhay, si Kristo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi nga sa Bible, mga minamahal, Santiago Kapitulo 4, versikulo 17, sa nakakaalam ng mga paggawa ng mabuti ay hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. O, Santiago 4 po yan, 17. Sa hindi ginagawa ang mabuti na nakakaalam, ito'y kasalanan sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo pong lahat, mga minamahal, ay inaon tayo sa lusak ng kasalanan. Binago na tayo ni Kristo. Ang ating ikinabubuhay si Kristo dahil sinusunod na natin ang kalooban ng Diyos, ang palatuntunan ng malapit noon. Iniwanan natin yung gawaing makasanlibutan dahil doon tayo galing nung araw, mga minamahal. Tayo po'y alipin na masamang espiritu, alipin tayo ng bisyo. Ngunit salamat sa malapit noon nung tayo po ay napadako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade na ipinangaral ang buong katotohanan ng ating minamahal na pastor. Yung ating kaalaman ay nabuksan saan po? Sa karunungan at kaalaman. Nalaman natin na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan, na nagbago, na nagpagaling, na nagbigay sa atin ang pagpapala.
Amen? Everybody say praise the Lord. Diyan tayo lahat galing, mga minamahal. Sabi sa Bible, wala kahit isa na matuwid sa harapan ng Diyos. Lahat ay nagkasala. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nandito tayo. Nagpupuri, nagpapasalamat. Iniwanan na po natin. Ano yun? Yung gawain na hindi kalugod-lugod. Tinalikuran na natin yan. Tinutungo na natin, mga minamahal, yung pagganap natin sa kalooban at utos ng Diyos. Kaya napakaliwanag, mga minamahal. I-continuous natin ang basang supporting verse, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 2:20. Sa English muna tayo, Brother Ray. At pakibasa, Brother, sa Tagalog. From the book of Galatians, chapter 2, verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. Tagalog po. Sabi po rito, mga minamahal, dito po sa Galacia, Kapitulo 2, ang talata po ay 20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at binigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Anong sabi dito sa 2:20, mga minamahal ng Galacia? Ang aking ikinabubuhay si Kristo. Amen? Patay na po tayo doon sa laman, doon sa ating mga nagawang kasalanan. Iniwanan natin yan. Tayo po'y nabautismuhan na po doon sa tubig na merong kapangyarihan, may panalangin, may pagpapala. Yan po ay naganap sa buhay natin, sa buhay nyo, sa lahat ng mga mananampalataya na tumalima at tumanap, sumunod sa kalooban at utos ng Diyos. Yan ang ating ikinabubuhay ngayon, si Kristo. Amen? Everybody say praise the Lord. Napakalinaw dito, mga minamahal. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Oh. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman at kinabubuhay ko sa pamanampalataya sa pamamagitan na ito'y anak ng Diyos na aking iniibig, ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Oh. Kaya tayo po, ano po'y ibinibigay natin? Kung hindi yung paglingkuran natin na may katapatan ang ating mahal na Panginoon, na may kagalakan sa mga pagpapala nating tinanggap, dahil tayo po, mga minamahal, ay binago na ni Kristo. Amen. Tayong lahat ay nahugasan na ng kanyang dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo tinubos sa kasalanan, kaya tinawag tayo isang born again Christian, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, bagong nilalang. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Saan po natin napakinggan po yan? Dito po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Saan po natin nakita? Dito po sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi pa nga, mga minamahal, sa 2 Korintos 5:17, kaya kung ang sinuman ay kay Kristo, siyang bagong nilalang, ang mga dati bagay ay nagsilipas na rito at sila'y pawang naging mga bago. Pakibasa nga, Brother Edo, sa English yun. 2 Corinthians 5:17. From the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 17. 5:17. 5:17. Therefore, if any man be in Christ,
He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya dito po sa Galacia, 2:20 mga minun, ano po yung ating ikinabubuhay ngayon, kundi kay Kristo. Everybody say, praise the Lord. Tayo po ay binago na ng mahal na Panginoon. Lumakip sa atin, ano po yun? Yung kanyang espiritu, yung kanyang kapangyarihan, at yung kanyang pagpapala sa atin. Amen? Yan ay ating napatunayan sa panahon nating paglilingkod, sa panahon nating na hindi natin nakilala ang Diyos nung araw. Kahit anong gawin nating pagbabago, pagbabalik loob, pagsisisi, talikdan man natin, mga minamahal, yung ating mga dating gawain. Pag ito po, mga minamahal, ay nakita ka ng iyong mga kaibigan, merong pagsalo-salo, merong katuwaan, sasabihin mo, sa tao lang ang pagbabago, wala sa Diyos. Amen? Sabi mo, kaya ko rin baguhin. Ang buhay ko, kaya ko rin baguhin. Alisin ang aking bisyo. Pero pag wala kang Espiritu ng Diyos, pag wala kang Holy Spirit ng mahal na Panginoon, hindi mo kayang gawin na ikay magbago. Amen. Kahit taon-taon tayo mga minamahal, 10 taon, 20 taon, na ikay nagpapanata, meron kang taon-taon kayo pumapasok doon, ganun pa rin lagi. Mga minamahal, ibig sabihin, wala doon ang tunay na buhay na Diyos na yung sinasamba. Amen. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon. Nung simula tayo nakilala at naimulat yung ating kaisipan saan po sa buong katotohanan na ang Diyos pala ay buhay, ang Diyos ay mapagpala, ang Diyos ay magpatawad, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Saan po sa mga lumalapit handang maglingkod at talikdan ang kailang gawain hindi kaya at pagpapalain ng Diyos. Saan natin nakita? Dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Amen? Everybody say, praise the Lord. Saan natin nakita sa ating buhay Kristiyano at buhay mananampalataya? Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon na tayong lahat mga minamahal ay pinagpala ni Kristo. Kaya sabi pa nga ng ating mga kababayan, ang araw po ng Sunday, ito pa raw yung araw ng Paskong pagkabuhay. Mga minamahal, sabi sa Bible natin binasa kanina, minsan lamang nagbigay ng buhay upang tubusin tayo doon sa kasalanan at napako ang Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ngunit sa ating kinagisga na reliyon, sa ating kinagisga ng pananampalataya, mga minamahal, tuwing Holy Week, tuwing mahal na araw, doon lang sila, mga minamahal, nagbabalik loob, nagsisisi, nagpapanata at ng kanilang ginagawa. Pero after nun, Lunes, balik na naman saan? Sa gawain, hindi kalugod-lugod at hindi kaya-aya sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Dahil wala silang Espiritu ng Diyos. Dahil ang masamang espiritu, pag pumasok yan sa tao, palipat-lipat lang yan, pasalin-salin, sinong bibiktimain niya, at sino yung kukunin niya, mga minamahal. Uy, pag ikay merong espiritu ng Diyos, hindi siya mananaig dahil sasamahan ka ng kapangyarihan ng Diyos, walang mananagumpay na masamang espiritu, kung di kasama mo lagi ang ating mahal na Panginoon, ang laging tagumpay saan po sa mainit na Kristiyano na naglilingkod, na gumaganap, sumusunod sa kalooban at utos ng Diyos. Yan po ay ating pinagsisikapan sa habag at tulong ng mahal na Panginoon sa unang dalangin, pagluhod po ng ating ginangal ebangelista. Yan ay naganap, yan ay lumakip, yan ay tinakita saan po sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Amen? Everybody say, praise the Lord. Basahin natin itong Roma 5 talatang 12-13. Sa English muna, bali Edo. Kung nakaparamil ka. At sunod natin ang Tagalog. The Epistle of Paul to the Romans, chapter 5, verses 12 and 13. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin,
And so death passed upon all men, for that all have sinned. For until the law sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Tagalog. Sabi po rito, mga minamahal, dito po sa Roma, Kapitulo 5, ang talata po ay 12 hanggang 13. Kaya kung paano, nasa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Natin ang ating bahalapin mo. Everybody say, praise the Lord. Walang vitamins. Amen? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Buti pa yung kanya mga alagang manok malulusog, mga minamahal, nakakakain na tamang oras, mga minamahal, sa patuka. Samantalang yung kanyang anak sumasala sa tamang pagkain, mga minamahal. Dahil pag natalo yung kanyang father, pag uwi, walang makakain ang kanyang mga anak. Yun po yung dating buhay natin nung araw. Amen? Ngunit kung siya'y nakakilala kay Kristo, namulat siya katotohanan na ang Diyos pala ay mabuti, ang Diyos po ay mapagpala. Ang ginawa niya sa kaya mga Texas, anong ginawa niya? Mga kinatay niya. Nung nakatay niya na, niluto niyang tinola. Pinakain niya roon sa kanya mga anak. Sabi niya, salamat na nagbago ng aking papa na hindi na sabungero. Amen? At meron din tayong kapatiran nung araw sa year 1990, mga minamahal. Kung nakikilala, naalala niyo po yung ating kapatiran, nababanggit ng ating malapastor, si Sabong. Ambis na po magbigay ng kanyang tithes and love offering, pinangsabong, mga minamahal, yung kanyang tithes and love offering. Kaya pag uwi niya, mga minamahal, yung dalawang kamay niya gumaganong-ganon lagi. Kahit natutulog, gumaganong-ganon. Para nagsasabog yung dalawa niyang kamay. Bakit? Pinalalahanan siya na malapit dahil siya po ay binago na ni Kristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ewan ko lang kung naalala yan ni Sister Pilar Dison doon sa dako ng Cuneta Asrodom. Amen. Kung naalala niya yun, sa Cuneta Asrodom tayo, nagpapatotoo yan, pinatotoo yan na isa nating kapatid. Grabe ang kanyang pagsusumamo, pagsisisi. Ambis na, binago na ng Diyos, pinagpala na ng Diyos. Pinakitang himala at milagro. Nagkulang ng pagdalo, nagkulang sa pagpupuri, nagkulang doon sa pananalangin. Alam mo naman ang kaaway ng mahal na Panginoon. Sabi doon sa 5:9, mga minamahal, naghahanap ng masisila ang kaaway ng Panginoon para tuksuhin, mga minamahal, ang mga maiinit na mga Kristiyano. Sabi nga dito sa 1 Pedro 5, mga minamahal, 8, kayo'y maging magpigil, kayo'y maging magpuyat ang inyong kalaban na dyablo gaya ng leon na umuungal, na gumagala at umahanap na masisila. 5 po yan. 1 Pedro 5:8 po, mga minamahal. Sino po yung laging inaabangan ng kaaway ng malapin, kundi tayo po mga Kristiyanong na maiinit na naglilingkod dahil ang tungo natin ay langit, ang tungo natin sa piling ng ating malapinoon. Doon po lagi nakaabang, doon lagi nagbabantay ang kaaway ng malapinoon. Kaya tayong lahat, mga minamahal, ay pilit na pilit ibinabalik, ngunit hindi siya nagtagumpay. Tayo po ay sinasamahan lagi ng kapangyarihan, lagi tayo sinasamahan ng pananay espiritu ng ating malapinoon. Amen? Mananagumpay na Kristiyano, conqueror, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mababasa natin yan sa supporting verse dito. Ako na po ang magbasa. Ang sabi dito, mga minamahal, unang Juan Kapitulo 5, versikulo 18 hanggang 20. Dito po sa unang Juan 5, 18, 20. Nalalaman natin ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay
hindi na nagkakasala, datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi na niya ginagalaw ng masama. Amen. Hindi na ginagalaw yung masama. Kaya yung ating kapatid nung araw, hindi ko na banggitin yung pangalan niya, mga minamahal, abis na magbigay, mga minamahal, hindi niya ibinigay sa gawain, sinabong niya, mga minamahal. Pagkatapos nung may sabong, nandun yung pala ng malapitan. Ang sabi dito, huwag mo na galawin yung masama. Amen. Sabi naman sa Santiago 4:17, pag ito'y kabubuti mo, hindi mo ginawa, ito'y kasalanan sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ituloy natin ang basa. Sabi nga dito, sa 5, mga minamahal 20, at nalalaman natin na narito ang anak ng Diyos na tayo'y binigyan ng pangunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y sa Kanya ay totoo sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo na ito'y tunay na Diyos na ating buhay ay at ang buhay na walang hanggan. Kaya tayo po'y pinagpala ni Kristo. Tayo po'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Saan po tayo dinala? Sa tunay na gawain ng Diyos na buhay na makapangyarihan. Napabilang tayo saan po? Sa Royal Family of God. Napabilang tayo sa totoong gawain. Ang ating Diyos ay God is good. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya nga nakikita natin, Jesus heal, Jesus save. Mga minamahal, ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? Everybody say praise the Lord. Ituloy ulit ang basa kay nilang Bible reader. Dito po sa Efeso, Kapitulo 2, 3 hanggang 5. The Epistle of Paul to the Ephesians, chapter 2, verses 3 to 5. Among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Amen. Permis Marido, sa Tagalog. Dito po tayo sa aklat ng Epeso, ang kabanatay 2, ang talatay 3 hanggang 5. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kaalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa Kanyang malaking pag-ibig na Kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Amen. Amen. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo po ay naligtas. Ano po yung biyaya nating tinanggap nung tayo'y naglingkod sa Panginoon? Kung di tayo po'y tumanggap ng bautismo, pinagaling ng Diyos yung ating karamdaman, binago tayo ng ating pinakamamahal na Jesus dahil po sa ating paglilingkod, tayo po'y pinagpala. Nung tayo po'y pinagpala, ginanap natin ano yun? Yung kalooban at utos ng mahal na Panginoon. Kaya salamat sa mahal na Panginoon na ako, tayong lahat, mga minamahal, ay may naghihintay na mansyon doon sa langit. Amen? Kaya nga sabi nga dito sa Roma, sa 6:23, mga minamahal, sabi nga dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dagatpwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord.
Kaya nga sa ating binasa, mga minamahal, salamat sa ating mahal na Pinoon na ako tayong lahat, mga minamahal, ay pinagpala ng Diyos. Tayo po'y binuksan ang ating kaalaman, ang ating karunungan, ang ating kaisipan saan po sa pangangaral at pagtuturo po ng ating beloved Pastor, ang ating ginagalang minamahal na Pastor Willie Estrada Almeida, at pagtuturo ginagalang ating beloved sa Pastor Lina C. Almeida, saan po? Sa Ebanghelyo, na tayong lahat ay may kinagisnan na pananampalataya, meron tayong kinamulatan na sekta, mga fellowship, anumang kongregasyon nating kinaniban ng araw. Ngunit kumusta ang ating buhay? Walang pagbabago. Amen? Everybody say praise the Lord. Marami nagsasabi, dito buhay din ang Diyos. Totoo, mga minamahal, buhay ang mahal na Pinoon. Pero kumusta ang kanilang buhay? Walang pagbabago, mga minamahal. Sabi nila, ang pagbabago na kay Kristo na sa puso, ay paano yung katawan mo, mga minamahal? Kailangan iharap natin na walang dungis at walang kapintasan sa paningin at harap ng Diyos. Saan nakita? Sa bawat Kristiyanong nagpapakainit, sa bawat Kristiano na nagsusumikap, tayo po ay napabilang doon sa gawain na tunay at buhay na Diyos, sa gawain ng Jesus Miraculously. Amen? Magsuot ka lang ng kabanalan, kung wala sa iyong Espiritu ng Diyos, hindi mo yan magagawa. Amen? But praise the Lord. Praise the Lord. Anong sabi ng ating kapatid? Nakita na kayo ng apo? Sabi ng kanyang apo, nagagamit na bilang isang children's choir, Lolo, bawal yung ginawa mo. Bakit namang apo? Nakasorpan ka. Bawal yan. Sabi ng kanyang lolo, wala naman nakakita, tayong dalawa lang. Amen. But siya, praise the Lord. Praise the Lord. Sagot yung kanyang apo, tayong dalawa lang lolo, pero si Jesus nakatingin sa atin. Hindi nakaimik ang lolo. Amen. Amen. But siya, praise the Lord. Kinagabihan, sinumpong si lolo ng kanyang rheumatritis. Sabi niya, apo, ipanalangin mo ko. Sabi ko sa iyo, lolo, huwag ka na mag-shorpan. Nag-shorpan ka pa. Amen. Ginamit yung kanyang mahal niya apo upang paalalahanan siya. Amen. But siya, praise the Lord. Doon pag wala kang Espiritu ng Diyos, wala kang konbiksyon, wala kang takot, magagawa mo yun, mga minun. Ngunit pag ikay merong konbiksyon, meron kang takot, gagawin mo yung bakit? Para ikabubuti mo, ikalulugod mo saan? Sa ating mahal na Pinoon sa paningin na ito ay mabuti, ito ay maganda, ito ay nakakabuti saan? Sa paningin ng ating dakilang Diyos. Pangit ka man sa harapan ng sanlibutan, sa iyong mga kaibigan, ngunit ikaw naman ang pinakamaganda sa paningin at harap ng Diyos. Tayo mga prinsesa, tayo po yung mga prinsipe, mga minamahal. Amen? Balisya, praise the Lord. Di ba, minsan nagtataka yung ating mga kaibigan, ating mga kakilala. Senior citizen ka na, pero ang lakas-lakas mo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Pakiramdam para kang 45 years old lang, para 50 anyos ka lang. Pero nung araw no tayo hindi pa nakakilala, kumusta yung pinagkaiba? Yung kumpare mong kaibigan mo, 40 pa lang, 50 pa lang, parang 60 na. Dahil sa kanilang paggawa ng hindi kalugod-lugod sa kanilang gawaing makasanlibutan. Amen? Di ba yung dangerous doon sa cigarette? Amen? But siya, praise the Lord. Bakit umahaba ang ating buhay? Dahil ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng patnubay. Amen. Lahat na mapinagpalang Kristiyano magsabing, praise the Lord. Totoong pinagpala tayo. Bakit? Tayo nakakilala na kay Kristo. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Pinoon. Ang sabi nga uli dito, mga minamahal, sa Efeso 3:6, mga minamahal, pakibasa.
English, Tagalog. The Epistle of Paul to the Ephesians, chapter 3, verse 6. That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Sa Tagalog po. God bless. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Epeso, ang kabanatay 3, ang kabanatay 6, na ang mga entil ay Excuse me, Brother Dan, sa stress. dito po ko sa aklat ng Epeso, ang kabanatay 6, ang talatay 3, upang yumaong kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Amen. Amen. God bless, Brother Dan. Upang yumaon kang mabuti dito sa lupa. Ano ba ang magandang plano ng Diyos sa atin? Di ba tayo pagpalain ng Diyos? Amen? Naibigay ang lahat ng ating kahilingan na ipalasap sa atin ang pagpapala, mga minamahal. Kaya nung tayo po ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang sabi nga dito sa 3, upang yumaong kang mabuti at ikaw ay mabuhay at namalaon sa lupa. Kaya pumusayin natin nung ating mga kakilala, ating kamag-anak, mga minamahal, hindi naglaon. Mga mina sa kanilang abuso sa kanilang katawan. Bata pa lang, katamtaman pa lang, 10 taon, 20 taon, 30 taon, 40, 50, hanggang 60, 70, 80, hanggang umabot ng 90, lumaon sa lupa. Dahil kay nakakilala kay Kristo, pagpapalain ka ng Diyos. Pinagaling ka sa iyong karamdamang cancer, binago ka ni Kristo. Bakit? Para ikay gamitin saan? Upang lulatiin mo, ipatutuo mo, walatiin mo ang malapinoon sa iyong tinanggap na pagpapala sa mga himala at milagro na ikay binago ni Kristo. Amen? Ang ating ikinabubuhay na ngayon, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Nabubuhay na po tayo saan? Sa pananampalataya. Huling 2 talata. Galatia 3:11-12. From the book of Galatians, chapter 3, verse 11 to 12. But that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith. And the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. Amen. Tagalog po. Dito po sa sulat po ng Galatia, Kapitulo 3, ang talata po 11 hanggang 12, maliwanag nga na sino man ay hindi naaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya, at ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mayaon ay mabubuhay sa mga yaon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa atin mga ano po ating kinabubuhay na ngayon? Doon sa ating pananampalataya, pananalig kay Kristo, na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay mabuti sa atin. Kaya ang bawat tuhod ay luluhod, ang bawat dila ay magsasambit ng mga papuri at kalawalatian sa mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga dito, maliwanag nga na sinuman ay hindi inaring ganap ang kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap na nabubuhay sa pananampalataya at ang kautusan ay hindi sa kundi sa gumaganap ng mga yaong ikabubuhay sa mga yaon. Tayo po ay binigyan na po ng faith, pananampalataya. Dahil tayo po ay binago ni Kristo, inaon tayo sa lusak ng kasalanan.
Kaya nakikita natin, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa Diyos ay tayo po yung anak na tunay ng mahal na Panginoon. Ihanda natin yung Roma 14:11. Ang sabi nga dito sa Juan 1:12, mga min, tayo po'y tinanggap na anak ng mahal na Panginoon. Mayroon tayong karapatang tawaging Ama sa langit. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. Nung tinanggap natin yung bautismo sa Acts 38, lumakip sa atin, ano po yun? Yung Espiritu ng Diyos. Sabi pa nga nung sa Acts 1:8, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya pag pinatong natin yung ating kamay sa may parting may karamdaman, pag nagsisi tayo, nagpuri, mga bino, lalaki pa, ano po yun? Yung kapangyarihan, ipapatong mo ang kamay mo sa may sakit, magpapalayas ka sa pangalan ng Jesus na makaramdaman. Di ba napakinggan nyo kanina? Yung ating kapatid, nakatapak ng ahas. Amen? Bali siya, praise the Lord. Praise the Lord. Ano'y sinambit niya, mga minamahal? Ang pangalan ng mahal na Panginoon. Di ba nung wala tayo kay Kristo, hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon? Ano nababanggit natin? Kahit sinong santo na gawa ng tao ribulto, mga minamahal, hindi makakatulong sa atin. Ngunit nung tayo na kay Kristo, buhay ang Diyos makapangyarihan. Sambitin mo doon sa bigit ng kapamakan, sa bigit ng karamdaman, doon sa disgrasya. Pag binanggit mo ang pangalan ng mahal na Panginoon, buhay at makapangyarihan, tutugunin ka, ililigtas ka, pagpapalain ka ng Diyos dahil nakita ng Diyos ang iyong pagtawag, nakita ng Diyos ang iyong pananampalataya. Kaya sinasabi natin, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay mabuti. Amen? Everybody say praise the Lord. Huling talata, mga minaman. At yan dating awitin, ang aking ilalay, ang aking buhay. Yan po ang ating atarkol. Yan na po natin, mga beloved singer, beloved instrumentalist. From the book of Romans chapter 14, verse 11. For it is written, as I live, said the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. Amen. God bless you, beloved by mga Bible reader. Tagalog, last verse. Sabi po rito sa sulat po ng Roma, Kapitulo 14, at ang talata po ay 11, sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Amen. Sa bawat tuhod ay luluhod, sa bawat dila ay magpapayag. Ano po yun? Ang kabutihan na ginawa sa atin ng mahal na Panginoon. Puri ng Diyos, tayo tumayo at tayo po'y umawit. God bless you, beloved Bible reader. Tayo po'y umawit, mga minamahal. Awitin po natin ang aking inalay. Sa awiting ito, ialay natin ang ano po yun, yung ating buhay ibinibigay natin sa Diyos upang tayo po'y kalugdan at kabagan, upang tayo po'y patnubayan lagi ng mahal na Panginoon. Yan ay ating nakantam hanggang ngayon, hanggang sa mga oras na ito, ang nagbibigay sa atin ng lakas, ang mahal na Panginoon. Ang nagbibigay sa atin ng gabay at patnubay, walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y umawit. Tayo po'y magpasalamat sa mahal na Panginoon. Sa krus tinanggapan kamatayan para sa'yo. Nang makamtan mo ang kaligtasan, ang ita'y kanyang kusang nilisan. Sa krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo. Nang makamtan mo ang kaligtasan, ialay sa ating Diyos.
Buong buhay ko'y lubusang ilahad. Ang iyabangan sa ating Diyos ay Hallelujah, hallelujah, Jesus. Di niya Thank you, Jesus. Purihin ka, malabay Lord. Hallelujah. Maraming salamat po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Karamihan. Ang ating inaalay na pagsamba, pagpupuri sa Diyos. Ang ating inaalay na ito'y nakakaabot sa malam. Kaya napakabuti, napakabait naman. Kulang pa ang mga papuring ito nating inaawit sa Diyos. Sa ating tinanggap, sa ating na-receive noon hanggang ngayon. Bagamat may pagsubok sa ating buhay. Ngunit ang Diyos ay buhay, gumagabay sa atin. Pinapalakas tayo, tinutulungan tayo upang ating masalamatan. Purihin ang ating malamay. Ang Diyos ay mabuti, mawirama. Bakit tayo naglilingkod? Bakit tayo narito? Upang ating masalamatan ang ating malamay. Wala tayo may mabayan sa Diyos kundi ating paglingkuran ang malamay. Salamat, salamat sa ating malamay. Nako tayong lahat. Ang Diyos ay nagbibigay ng patnubay sa atin. Ang malamay noon ang gumagabay sa atin. Kaya sa lahat natin mga inibig, pinamahal natin mga kapatid. Ano man ang ating mga kailingan, ano man ating mga minimiti, yan ay alam at batid ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang ating Diyos dito ay buhay, makapangyarihan. Tayo po'y dadako, mga minamahal, sa ating Holy Supper. Ang Holy Supper, mga minamahal, inaalala natin ang kabutihan na ginawa sa atin ni Kristo, na tayong lahat ay tinubos ng mahal na Panginoon. Saan po? Sa lusak ng kasalanan. Kaya nga sabi nga dito, mga minamahal, unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 25, ang sabi dito, mga 28, ang sabi nga dito, mga minamahal, sa talatang, natatawad siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at kumain ng tinapay at uminom ng saro. Kaya simula sa pinakamaliit na bata, sa pinakamatanda, sa mga baguhan datihan, sa ating mga panauhin na tumanggap kanina ng bautismo na, pwede po kayo makahalubilo, makisalo sa ating isasagawa na pag-alaala sa kabutihan na ginawa ng ating mahal na Panginoon. Kung meron man tayong sama ng loob, kinikim-kim, kung hindi ka handang magpatawad, pwede ka muna magpaliban sa pagtik ng Holy Supper. Pero kung ikaw handang magpatawad, umunawa, magpakumbaba, pwede kang magtik ng Holy Supper. Dahil nakikita ng Diyos ang ating puso't kaisipan. Yan ay alam at batid ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi pa nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, dito po sa Jeremiah,
Kapitulo 17, Gis, ako'y Panginoon mong sumisiyasat ng pag-iisip, aking natatarok ang puso upang magbigay sa bawat tao sa kanya-kanyang lakad ayon sa bunga na kanya-kanyang mga gawain. Kaya ang maalapin nun po ang nakakakita ng ating puso at isip sa ating ginawa. Wala tayo may tatago, wala tayo may lilihim, wala tayo may kukubli sa harapan at paningin ng mahalapin. Lahat tayo hayag sa paningin ng ating mahalapin. Bago tayo mag-take ng Holy Supper, mga minamahal, tayo muna po'y umawit sa ating mahalapin. Habang tayo nagnilay-nilay, habang tayo, mga minamahal, nag-aalaala sa ating managawang pagkukulang sa harapan ng ating mahal na Panginoon, ang Diyos ay mapagpatawad sa ating lahat. Tayo po'y umawit, mga minamahal. Sa awiting ito, siyasatin natin ang ating puso. Saan ba tayo nagkulang, nagkasala? Kabanggit, nakapagsalita na hindi maganda. Siyasatin mo Habang ilaw ito, mga minamahal, ang puso tayo po ay magsisi. Siyasatin natin ating puso. kasalanan nagawa laban sa'yo. Tatapat sumasamo tumutulong sa harap ng banalong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y umiigo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Tulungan mo ako, Jesus.
minamahal, tayong lahat lumalapit, nagpapakumbaba, umingi ng kapatawaran sa ating malapinong tayo ay maging karapat-dapat na kami mag-take ng Holy Supper. Bago ang lahat, mga minamahal, tayo po'y manalangin sa ating malapinong. Hubog pa naman banal sa langit, pinakamamahal na Isus, narito kaming lahat na nagpapakumbaba, umingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang. Simula sa pinakamaliit na bata na marunong magsisi sa mga baguhan datihan. Sama-sama kaming dumudulog dyan sa trono sa kalangitan. Patawarin mo ang bawat sa amin. Maging karapat-dapat kaming mag-take ng Holy Supper sa pangalan ng Isus. Amen and amen. Tayo dumako sa ating Holy Supper. Pakihanda ang ating bread ng tinapay. Ang sabi dito sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 24, at nang siya'y magpasalamat, kanyang pinaputol at sinabi, ito ang aking katawan na pinaputol-putol dahil sa inyo. Gawin ito sa tuwing kayo mag-alaala sa akin. Kanin natin ang tinapay. Hallelujah, hallelujah. Yanda natin ang katas ng upas, ang grapes. Ang sabi dito sa banal na kasulatan 11:25, at gayon din nawakan ng sarong pagkatapos na makahapon na sinabi, ang sarong ito ay bagong tipan ng aking dugo, gawin ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas. Ang tinapay ng buhay, kanin mo, magkibahagi. Ito ang sabayan ng buhay, kanin mo, mag-isa. Yan ang katawang pinalubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan na naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, magkibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, mag-iisa. Yan ang dugo
Panginoon. Tuloy-tuloy po tayo sa ating masiling mga minamahal sa pangkalahatan ng ating mga panalangin. Sa unang dalangin, pagluhod po ng ating ginagalit minamahal na pastor, nakaulat ang kamay ng mana Panginoon, nakarelease ang mga pagpapala sa bawat sa atin. Ipatog natin ang ating kanang kamay sa ating ulo, ang kaliwang kamay sa may parting may karamdaman. Isipin po natin na tayo po iniliyas ng ating minamahal na pastor. Sama-sama tayong dumulog sa ating mana Panginoon. Opo, para mabanal sa langit, pinakamamahal na po Jesus, naritong lahat ng mga anak, mga mananampalataya, ipagkaloob mo po ang lahat ng kailang mga katugunan, kasagutan sa lahat ng kailang mga kailingan, kagalingan ng kailang mga karamdaman, kalutasan ng kailang mga problema, maging sa aming minamahal na kapatiran sa ibang bansa, malapit sa iba yung dagat, ipagkaloob mo, malapit ang pag-iingat sa kanilang pagproteksyon, pagliligtas, ang mga pagpapalat, biyaya sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming pangawakan, maratnan mo kami, init na naglilingkod sa iyo, malapit maging karapat dapat kami sa iyong muling pagbabalik. Pagpalain mo kaming lahat, malapit noon sa pinansyal, sa material, physical, spiritual. Pagpalain mo ang lahat ng hanap buhay, trabaho ng aming kapatiran, kalamang negosyo, malapit noon. Pagpalain mo kaming lahat, malapit noon sa ulang dalangin. Pagluhod po ng aming minamahal na Pastor Wildis Almeida, sama-sama naming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, asthma, kidney trouble, sakit sa puso, rayuma, high blood, kidney trouble, lahat ng uri ng karamdaman sa pangalan ng Jesus, cast out in Jesus name. Hadlang sa kailang pagpapala, kahirapan, trayas, gawa ng kaaway, panlalamig, panlulupaypay, kahinaan, cast out, be healed in Jesus name, hallelujah, praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Purihin ng Diyos, sama-sama tayo lumukso at sumambit po ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Huwag po tayo magbiro, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ng Diyos, mga minamahal. God bless you po. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa mga tumanggap kanina ng mga bautismo, ongoing nating service. Ang Diyos mo magpala sa inyo, mga minamahal. At sa ating po mga announcement, mga minamahal, sa ating Bible study tuwing Martes, mga minamahal, dyan po sa dako ng Barangay Balite, mga minamahal. Barangay Balite, mga minamahal, yan po mga ginaganap pag-araw po ng Martes. Dito po sa may Barangay Balite, sa unahan po yan ng Katablan, at sabay po yan ng Asinggan, mga minamahal. Yan din po ay alas 2, araw din po ng Martes ng ating Bible study. Purihin ang ating mahal na Pinoon. Bago ang lahat, tayo muna po ay magkaloob ng ating special offering para sa karagdagang mga minamahal na gastusin, pang gasolina, pang maintenance nating sasakyan. Wala iba tayo baginasan, kundi tayo pong mga pinagpalang mga mananampalataya. Binibigay ko mong manalangin sa ating beloved brother Noel Samson sa ating special offering. Amen. Lord, gabas po, grabe picture at yung manalangin sa special offering. Dakilang Diyos, makapahinga sa lahat ng natin ko malapin sa special offering mga Pinoon. Pagpalibas-basa magbiyay sa akin ito, naming minamarak patiran. Balik po siya, maraming bisyo po para mga Pinoon. Kasi di makapagbigay dahil sa mga Pinoon. Dalangin namin pagkalis sa mga Pinoon. Bigyan siya mga magandang po yung pagkita mga pang sa na pagkataon sila ay makapagbigay sa gawain nito. Pagkulis siya mga Pinoon sa pinansyal material at ikisi po parang spiritual. So, dalangin ang pagloob ng ginagawa ng pastor. In Jesus' name, amen. Magbigay ka at ika'y bibigyan. Sisiglig, apaw di naman ay ang bigay ka. Buong puso'y magandog at sa iyon ipagkakaloob. Magbigay ka at ika'y bibigyan. Sisiglig, aapaw di naman kaya't magbigay ka. Buong puso'y magandog at sa iyon ay pagkakaloob. Magbigay ka at ika'y bibigyan. Sisiglig, aapaw di naman
buong puso't maganda at sa iyo ipagkakaloob at sa iyo ipagkakaloob at sa iyo ipagkakaloob. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon sa lahat na nagbigay. Ang Diyos po ang magbalik na makalibong beses at pagpapara sa inyo ng ating mahal na Panginoon. Sa ating po mga continuous po tayo sa ating mga announcement, mga minamahal pag-araw po ng Wednesday, dito po sa dako ng Ordaneta, mga minamahal ang ating gawain po, alauna po ng hapon at pag-araw po rin po ng Friday, wala tayong overnight prayer, diyan din po ginaganap mga minamahal ng alauna rin po ng hapon dahil meron po tayo mga minamahal curfew dito po sa Pangasinan, kaya nag-adjust po tayo ng hapon po sa ating overnight prayer. Sa ibang lugar, meron silang pastoral house, meron silang gate. Tayo po naman po dito, open space, mga minamahal, public space tayo. Kaya tayo po nag-adjust ng ating gawain na ambis na gawin, ginanap po natin ng hapon po ng Friday. Pero dyan po sa dako ng barangay Darig-Darig sa Malisiki, ang ating overnight prayer, dyan po ay alas 8 po ng gabi at nag-uumpisa mga minamahal. Dito naman po, pag-araw po ng Sunday, yan po ay alas maybe 30 po ng umaga. Dyan naman po sa dako ng Malasiki, ang ating gawain pag Sunday, yan naman po ay alas 9 po ng umaga po mga minamahal. Inulit ko po, continuous po yung ating Bible study sa ating mga banal na gawain, sa ating pananambahan mga minamahal. Sa ating po minamahal mga kapatiran, pinapaalam po natin sa ating mga kapatiran dito sa Malasiki, sa Ordaneta, isa po sa ating mga kapatid, mga minamahal dyan po sa dako ng Malasiki.